Sa mga bago, ako nga pala si Benj. First time ko siyang mararanasan. It's not a usual thing na hiwa-hiwalay kami. Please, tapusin niyo yung video. Hey guys, welcome back to my channel. Maligayang pagbabalik sa mga bumabalik at manonood ulit sa akin. Sa mga nakapanood nung unang episode or yung mga previous vlogs ko, maraming salamat. Sa mga bago, ako nga pala si Benj. Isa akong travel, lifestyle creator na nagsisimula pa lamang sa industriyang ito. Medyo awkward man, medyo nahihiya man, pero subukan natin. Magpapaka-random lang ako today. Gusto ko lang magkwento sa inyo ng isang bagay. Isang bagay na first time ko siyang mararanasan simula nung pinanganak ako. Kung ano yon, please, tapusin niyo yung video. Tara, magsisimula na ako para magkwento. Or magsisimula na ako magkwento. By the way, today is December 31, 2025. Last day na ng 2025. Sa totoo lang, 2025 was good to me. Madaming blessings, madaming learnings, may mga challenges din, may mga setbacks, may mga commendable na comebacks also. 2025 was a year for me na mag-travel. Marami akong napuntahang places, countries, maraming new experiences. But for now, I wanna focus on this first time experience sa buhay ko. This first time experience is something that is different, something that I'm not used to it, something na nasasabi nating hindi siya usual sa akin. Kung ano yon, kikwento ko sa inyo. This year, I will celebrate Christmas with just my mom, who is Mama Sitas, na makikilala niyo mamaya, and my dog, my little 4-year-old dog named Santi. So bakit nga ba dalawa lang kami ni Mama or tatlo lang kami magse-celebrate ng New Year? Well, may mga bagay talaga na hindi natin kontrolado. May mga bagay talaga na plano na natuloy. Pero may mga bagay din naman na plano din, kaso hindi natuloy. Yun ang aking tatalakayin. Wow! Tatalakayin, napakalalim naman nun. Yung first quarter ng 2025, may families planning to celebrate Christmas and New Year to Dubai, where my sister or my third sister or my second sister is currently living with her family. Plano kami lahat nun. Kaming magkakapatid, kasama si Mama. Sa mga nagtatanong kung nasaan yung father ko or si Papa, well, my dad passed away 2 years ago. Pero ibang kwento na yun, kikwento ko na lang sa susunod yun. So going back dun sa kwento natin, nangyari noon, nabuntis yung sister ko at naging risky yung pregnancy niya. To the point na kailangan niyang magstay dun sa high-risk pregnancy unit, bedridden. Pero I don't consider that as a setback. To be honest, all the challenges na pinagdaan ng sister ko was actually a blessing in disguise. Bakit? Dahil may blessing na dumating sa buhay namin, who is Fabio Julian, yung firstborn ng bunso kong kapatid. So going back ulit sa kwento ko, nakabook na yung eldest sister ko saka yung pang fourth na sister ko going to Dubai January pa lang. Since ako and si mom or si mama, si mama, pinag-iisipan namin na or nakadepende yung pagpunta namin sa Dubai sa kapatid kong bunso. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam or hindi ko pa pala nababanggit na 2024, dun ka ako nag-Christmas and New Year. And kami lang ni Mama nandun. All the rest of my sisters ay nasa Philippines. Yun, here comes April or May. Ayun,
nabuntis yung sister ko. So we decided na mag-Christmas together with my bunsong kapatid in Pasig. So last December 25. At mag-celebrate ng New Year dito sa bahay. Ngayon, December 31, 2025. It's not a usual thing na hiwa-hiwalay kami. Normally kami, either Christmas or New Year. Basta buo kami. But for now, it is something different. Pero sabi ko nga, may mga bagay talaga na planado pero hindi natutuloy. May mga bagay naman na hindi planado pero natutuloy. I don't want to think na this happened because gusto namin maghiwa-hiwalay. Does it make sense? Hindi. Let's just put it this way. Itong nangyari na to was bound to happen. It is meant to happen. I don't know why, pero alam ko sa sarili ko, or alam ko na I'm still grateful kasi kasama ko si Mama. So I prepared isang putahe sa handa namin, which is the pansit or bihon canton na pansit and all the rest in order ko na sa labas. How important do we have to spend time sa family natin, especially sa parents natin? It's not all the time we get the chance to experience a lot of time sa kanila. Why? Dahil busy tayo. Busy tayo sa kanya-kanyang buhay. Busy tayo sa mga gusto nating abutin sa buhay. But we have to consider also, or we have to make sure also na we have time for our parents. Bakit? Life is too short. As I mentioned a while ago, my dad passed away 2 years ago. Pero sabi ko nga next time ko nakikwento yun. The bottom line of what I'm saying here is, maging grateful tayo kung sino yung andyan para sa atin. Maging grateful tayo sa oras, sa panahon na makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay. May mga kababayan tayo, may mga kaibigan tayo, may mga kamag-anak tayo na hindi na rin nila nakakasama yung mga mahal nila sa buhay, especially mga magulang nila. Pero sa totoo lang, I choose happiness tonight kahit dalawa lang kami ni Mama. I choose to celebrate it. I choose to be happy. Mamaya, papakita ko sa iyo yung handaan namin. Maybe look like small portion or simple lang. Pero sometimes yung mga simple things pala yung mas napapansin or mas natatandaan natin or mas tumatatak sa utak natin. Masaya ako, nakasama ko pa yung mama ko. And to all people out there na hindi na nila kasama yung parents nila, isang malaking hug sa inyo. Pero life must go on. You have to continue fighting because God is just there. Nandiyan lang si Lord. Para patatagin tayo to make us strong. We just have to embrace a change sa buhay natin because I know God is with us and with you. Happy New Year to everyone. I hope this coming 2026, I hope God will shower you with so much blessing, give you so much love, and let you experience good things in life. Let's grow together in 2026. Thank you, Lord.